Ang ating video ay patungkol kay Zuhan. Ang taong bumalik sa kanyang nakaraan nung nag-aaral pa lamang siya ng high school upang maging isang immortal God King. 3 oras bago sumailalim ang mundo sa isang dramatikaling pagbabago. Si Zuhan ay isang mahinang tao sa kanyang nakaraang buhay na pinagtatawanan ng karamihan. At ngayong nakabalik siya sa kanyang nakaraan ay kinailangan niyang ma-awaken ang kanyang spiritual body bago pa ang ibang cultivators. Pagsisikapan din ng ating bida na maging pinakamalakas at nangungunang cultivator sa mundo sa kanyang bagong buhay at maging isang immortal God King. Kung gusto mo ng ganitong mga usapin ay samahan niyo akong subaybayan ang ating bida sa kanyang paglakas at kung paano siya matatawag na isang immortal God King. Nag-uumpisa ang kwento kung saan ang ating bida ay nanaginip sa kanyang nakaraang buhay at pag-alit niyang sinuntok ang misa habang sinasabi sa sariling walang silbi. Dahil sa nangyari ay pinagtawanan si Zuhan ng kanyang mga kaklase at sinasabihang nananaginip na naman, at pinag-uusapan ang ginawa niyang pagbibigay ng love letter kay Pan Lian. Sabi pa ng isa niyang kaklase na kagaya siya ng isang pulaka na kaaahon sa tubig. Nabigla ang ating bida sa mga narinig at may pagtataka niyang tanong sa sarili kung anong nangyayari. Napagtanto ni Zuhan na ngayon siya ay nagbalik sa kanyang second year of high school. Nabigla ang ating bida na siya ay muling nabuhay sa kanyang nakaraang buhay nung siya ay isa pa lamang estudyante ng second year of high school. Tumingin siya sa orasan at napagtanto ng ating bida na ika-3 na ng April taong 2025, na ng hapon kung saan 3 oras na lang ang natitira bago ang Earth's spiritual energy ay ma-revived at ang mundo ay sasailalim sa isang matinding pagbabago. Palabas na ng classroom ang ating bida nang harangin siya ni Pan Lian at isang love letter ang itinapon nito sa harapan ng ating bida sabay may pang-iinsultong sinabi sa ating bida na tingnan ang sarili, isang mahirap at walang katatayuan sa buhay. Sabay sabing walang karapatan ang ating bida na magbigay ng love letter sa kanya at dagdag pa ng mukhang perang si Pan Lian sa hindi karapat-dapat sa kanya si Zuhan. Love letter. May pagtatakang tanong ng ating bida. Naalala ng ating bida na sa kanyang nakaraang buhay na ang boyfriend ni Pan Lian na si Ximenqing ay na-frame siya sa pagsulat ng love letter kay Pan Lian. At kinuha ni Ximenqing ang kanyang kayamanan na pangbuong 2 taon. Kaya may pang-asar niyang pinayuhan si Pan Lian na mag-ayos at tingnan din ang sarili. Sa di maayos mong permahan sa tingin mo Bema in love ako sayo. Nagbibiro ka ba? Dagdag pa ng ating bida. May pagtatakang sinabi ng kanyang mga kaklase na anong karapatan ng ating bida na magsalita ng ganon sa harapan ni Pan Lian ng ganon. Siya pa ba si Zuhan na kilala ko before? Dagdag pa ng iba. At sinasabi nilang kung nandito lamang ang boyfriend ni Pan Lian na si Ximenqing ay mananagot ang ating bida. May pagkabigla namang tawag sa pangalan ng ating bida ni Pan Lian at pagtatakang tanong kung anong kanyang sinabi. At sa di inaasayang pagkakataon ay ang pagdating naman ni Ximenqing sa classroom. At mabilis na nagdrama ang hangal na si Pan Lian sabay sabi sa hangal niyang boyfriend na turuan ng leksyon ang ating bida. Sinabi niyang isa akong pangit na babae dagdag pang sumbong ni Pan Lian. At may pagbabanta namang tinawag ng hangal na si Ximenqing si Zuhan at sinabihan na pagbabayaran nito ang mga sinabi niya sa kanyang hangal na kasintahan. Maya-maya pa ay lumapit si Ximenqing kay Zuhan at may pang-asar niyang sinabi na mahina ang ating bida para mabagbag kaya bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon kung ibibigay ni Zuhan ang kanyang mga kayamanan kay Ximenqing. Ngunit may pagbabantang sinabihan ng ating bida si Ximenqing na umalis sa kanyang harapan. Kaya pag-alit na hinayla ni Ximenqing ang damit ng ating bida habang nanggagalaiting sinasabing wala ito karapatan. Nang biglang sinipa ni Zuhan ang mukha ni Ximenqing ng pagkalakas-lakas at tumilapon ito ng malayo habang bumubula ang bibig. Sabay lapit ng ating bida dito at sinabihan ng ating bida si Ximenqing na masyadong maraming sinasabi. At kalmadong lumabas ng classroom ang ating bida habang may pagtatakang nagsitahimay ka ng kanyang mga kaklase.
At pagkalabas ng ating bida ay may pagtatakang sinabi ng kanyang mga kaklase na sobrang lakas ng ating bida. Sa labas ng classroom habang naglalakad si Zuhan ay iniisip niya na kumpara sa kanyang previous life habang naglalakbay siya sa kalawakan, kung titingnan ay sobrang hina niya. Kaya naisip ng ating bida na bago pa ang mundo ay sumailalim sa matinding pagbabago kinakailangan na niyang maunang makuha ang opportunity at maging isang malakas sa hinaharap. Ang mga kalaban ko sa nakaraan kong buhay ay naghihintay sakin kaya ngayon ako si Zuhan ay magpapalakas at sisirain ko kayong lahat, dagdag pang iniisip ng ating bida habang tumatakbo. Habang nagmamadaling lumabas ang ating bida sa paaralan, isang misteryosong babae ang same time na nagmamasid sa ating bida habang binabanggit ang pangalan ni Zuhan at sinasabing kawili-wili ito. Di ko inaasahang may malakas palang estudyante sa kanilang klase, bakit di ko kaagad nalaman ito noon dagdag pang sabi ng misteryosong babae. Ito ay si Lu Yanzi ang kasalukuyang class president ang paaralan. Lumipat ang eksena sa ating bida kung saan tinatawagan niya ang kanyang Destiny 1 na si Luo. Isip-isip ng ating bida na sa kanyang nakaraang buhay na di siya gaanong familiar sa phone number ng kanyang Destiny 1 na si Luo. Maya-maya pa ay nakontak na ng ating bida si Luo na nasa library ng Qingbei High School at kinakabahan niyang tinawag ito sa kanyang childhood name na Luo. Nabigla ang babae at napatanong kung sino ang kanyang kausap at paanong alam ng ating bida ang kayang childhood name. Hindi nagsayang pa ng oras ang ating bida at mabilis niyang sinabi ang gusto niyang sabihin dito kung saan sinasabi niya na sobrang importante ang kanyang sasabihin kaya kailangang making ng mabuti ni Luo. Maya-maya pa ay binanggit na nga ni Zuhan na 2 oras na lang natitira bago ang mundo ay sumailalim sa matinding pagbabago kung saan ang mundo ay 100 times ang laki kisa dati. Dagdag pa ng ating bida na kinakailangan ni Luo na umalis agad sa school upang magpunta sa Qibao Temple at Fuyu Mountain at intayin dito ang unang stage ng spiritual energy revival. Maniwala ka sakin di kita sasaktan dahil ako ang yung Destiny 1 mariing dagdag pa ng ating bida upang paniwalaan ni Luo ang kanyang nakakapanindig balahibong sinasabi. Sa isip-isip ni Zuhan na sa kanyang nakaraang buhay si Luo ang isa sa pinaka-importanteng tao sa kanya na isa sa mga naging isang immortal cultivator na na-awaken voluntarily. Isip-isip pa ng ating bida na kung wala si Luo during first stage of spiritual energy revival sa nakaraan niyang buhay ay mamamatay siya. Si Luo na kanyang Destiny 1 ang tumulong sa kaya patungo sa immortal cultivation, pero di ito magtatagumpay dahil sa natatamdaan ng ating bida na mamamatay ito sa pagliligtas sa kanya during a treasure hunt sa isang mapanganib na lugar. Dali-dali nang umalis ang ating bida habang iniisip na nag-aantay na sa kanya si Luo at di niya ito hahayaang muling masaktan pa. Lumipat ang eksena sa library ng Qingbei High School kung saan iniisip ni Luo kung sino ang lalaking tumawag sa kanya kani-kanina lang at anong ibig sabihin nito sa isang misteryosong pagbabago. Ang mundo ay magiging higit pa sa dati. Anong ibig niyang sabihin? Dagdag pang iniisip ni Luo. Ngunit sa di malamang dahilan ng marinig ni Luo ang boses ng ating bida ay naramdaman niyang matagal na niya itong kilala. Kaya napagdesisyonan ni Luo na maniwala kay Zuhan at dali-daling pumunta sa Qibao Temple na malapit lang sa kanya isa pa ay din inaman siyang ibang gagawin. Habang ang ating bida ay mabilis na nagmamaniho ng sinasakyan niyang motor sa isip-isip niya ay di siya pwedeng magkamali kung saan ang pinakamalakas na spiritual energy ng Nandao City ay matatagpuan sa Hanshan Park in the suburbs. Ito ay ang ancient building na matatagpuan sa paanan ng bundok bago pa ang spiritual energy revival sa kanyang nakaraang buhay. Habang sinasabi ng ating bida na kung di niya makukuha ang 9-leaf lotus na tumutubo sa nasabing lugar di siya kailanman magiging kwalipikado para ma-awaken ang kanyang immortality cultivation kaya kailangan niyang maunang makarating dito. Sa isip-isip pa ng ating bida na ang Qibao Temple na binanggit niya kay Luo na puntahan ay mayroon ding mahiwagang item ngunit di niya matindaan ang eksaktong tawag dito dahil sa kanyang nakaraang buhay ay isa lamang siyang talunan at ordinaryong tao na walang immortality cultivation qualifications.
Ang kanya lamang natatandaan ay ang item na ito ay naging sanhi ng isang madugong digmaan sa pagitan ng major forces at ng mga countless cultivator kung saan madaming namatay at na-injury. Maya-maya pa ay nakarating na si Zuhan sa hagdanan ng Hanshan Park at napansin niyang may mga lalaking nag-uusap-usap patungkol sa utos ni Mr. Liang na magbantay sa labas habang ang kanilang amo na si Mr. Liang ay may kasakasamang magandang babae sa Hanshan Park. Nakangiting sinabi ni Zuhan na nakarating din siya sa Hanshan Park. Maya-maya pa ay napansin na ng 5 kalalakihan ang ating bida kaya naman tumigil na ang mga ito sa pagkukwentuhan, habang ang ating bida ay papasok na sa gusali ng Hanshan Park ay mariin siyang pinagbawalan ng mga kalalakihan na nagbabantay sa labas ng gusali. Sabay sabi sa ating bida na ang buong Hanshan Park ay nabayaran na ng Mr. Liang na kanina pa nila pinag-uusapan kaya may pagbabanta nilang pinapaalis ang ating bida. Subalit kalmadong sumagot ang ating bida na ang Hanshan Park ay isang public places kaya walang karapatan ang tinatawag nilang Mr. Liang na pagbawalan siyang makapasok. Nang gagalaiting sumagot ang naka-horsecoat na lalaki habang mariing hinayla ang damit ng ating bida na ang pamilya ni Mr. Liang ay ang pinakamayamang pamilya sa kanilang region kaya walang karapatan ang ating bida na pakialaman ang business ng kanilang amo. Dagdag pa ng pangit na lalaki sa ating bida na kung gusto mo pang mabuhay ay umalis-alis na ang ating bida dahil masyado pa itong bata para dito. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan ang ating bida na si Zuhan ay magpipintig ang tinga at papatulan nito ang mga pangit na kalalakihan. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay makikilala na ng ating bida ang Mr. Liang na kanina pa binabanggit ng mga horsecoat boys at ito pala ay walang iba kundi ang magiging hero ng Nandao City na si Liang Kankan. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon ng saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tong upload.